Hi and good morning mga partners sa buong mundo. Kumusta na po? Ayos ba tayo dyan? Naisipan ko lang po na magbigay ng maikling video training na natutunan ko din at para ma-update din kayo. Our topic is, what are the 5 essential to be successful sa negosyo natin? Alright, so let's start. Number 1 is, remove excuses. You know mga partners, our life doesn't care about excuses. Especially our success. Our success in life doesn't care about your excuses. Anong ibig sabihin yan? For example, gusto mong mag-prospecting, pero biglang umulan. Sabi mo ay, bukas na lang ako magpo-prospecting kasi umuulan. So, ibig sabihin, pababayaan mo na lang yung panahon ang magdikta sa'yo kung kailan ka ma-prospect. Okay? Another example is, walang internet. Hindi ka makapag-prospect, makapag-invite, at makapag-present online. So, ibig sabihin ay hihintayin mo na lang na magka-internet. Ang tunay na leader dapat productive, dapat maparaan, dapat resourceful. Gawa tayo ng paraan. Pwede mong tawagan, di ba? Tips sa prospecting, wag na wag kang gagamit ng text message para mag-invite at para ma-prospect. Kasi dapat tawagan mo. Kasi negosyante ka. Alright? So, remove all excuses. Your family will probably care about excuses, but I don't think life will care about it. So, in order to you to move forward, you don't have to have excuses. Remove all excuses. Dapat tuloy-tuloy lang. So, let's go to number 2. Control your emotion. Parte na ng negosyo natin ay rejection. So, yung rejection na yan, kailangan mahalin din natin yan. Need natin yan everyday. We accept rejection. Malaking bagay sa atin ang rejection sa ating emotion. Okay? Pwedeng ang ganda-ganda na ng araw mo, tapos nasabihan kang scam yung negosyo mong ini-introduce, magkukwit ka na agad. Dapat matapang ka. Dapat matatag ka sa mga rejection. Okay? Kasi kung sino pa yung mga tao na close sa atin, yung pinakamamahal mo sa buhay, sila pa yung ayaw sumali sa negosyo mo. Nangyayari po talaga yan. So, need natin maging firm po tayo. Okay? Another example, may nakita kang post sa Facebook or may nagsabi sa'yo ng masamang balita. Dapat hindi ka nagre-reflect sa mga yan. Dapat hindi makita ng mga tao na hindi tayo apektado. Dapat positibo palagi. Be positive always. Alright? So, let's move on. Number 3, improve your communication. Para kanino? To our uplines and especially to your downlines. Dapat constantly updated ang mga uplines mo at downlines sa mga daily tasks na ginagawa mo. Hindi lang dapat sa uplines and downlines mo open ang communication. Dapat open ka din lagi sa training. At the same time, dapat alam mo kung ano ang nangyayari sa company mo, kung may bagong produkto ba, o NPP, o bagong marketing strategies. So, dapat yung communication mo sa uplines, sa downlines, and the same time sa company. Alright? So, let's move on number 4. Be on time every time. Ano ang ibig sabihin yan? Sa ating mga onliners, kapag sinabi mo sa downlines mo na may training tayo alas 6 ng umaga, Pinas time. Then syempre, sa ibang bansa, ang time nila iba. So make to a point na tuparin mo yung schedule. Kasi malaking mawawala sa'yo kapag pinagpapabukas mo pa yung dapat na ginawa mo ngayon. So be on time every time. Mas okay nga kung mas maaga ka ng 1 hour before ka dumating sa appointment. Or ginagawa mo na yung business, alright? Yung mga successful people nga, gumigising ng at least 4 hours or 3 hours before sila pumasok sa trabaho nila. Bakit? Nagiging mas productive sila. Ginagawa nila yung business. And lastly, protect your integrity. That's number 5. It means mga kapartners, protektahan natin ang integridad ng company. Dahil kapag ikaw ang nagpe-present, you're not presenting yourself. Like for example, I'm Jason. I'm not presenting myself. I'm presenting AIM Global. Okay? So we
represent our company. Make to a point na dapat yung damit mo ay maayos, professional, mukhang negosyante. Hindi naman importante na mamahalin ang suot mo. What important is, presentable ka. Hindi yung lalabas ka, isang araw, nakasando ka lang, tapos magpe-present ka ng business. Hindi ganun dapat, okay? Tips, dapat postura ka, casual. Kasi one of these days, paglabas mo, yung prospect mo na agila, halimaw, o yung taong magpapalaki pala ng grupo mo ay makakasalubong mo at napresentan mo ng business. At ikaw, hindi ka nakahanda. So may tendency na hindi mo siya makuha. Again, another setback ng buhay mo yon. So protect your integrity. At the same time, yung mga sinasabi mo, lumalabas sa bibig mo, ay ingatan mo dahil syempre, yun ang mga magre-reflect kung ano ka. Be positive always. At the same time, maging productive. Okay? So recap po tayo. Paano maging successful? Number 1, no excuses, remove excuses. Number 2, control your emotion. Number 3, improve your communication. Number 4, be on time every time. And lastly, protect your integrity. That's all for today. Happy learnings, happy changing lives. This is your business partner, Jason, saying more power and God bless to each and everyone. See you and thank you for watching this video.